Magandang balita, hindi bababa sa 4 na dating at ex-dating miyembro magpapatawag sa Central College sa harap komite ng disiplina sa relihiyon. Maaari pa tayong dumami, kaya huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin pribado. Ipapaalam ko sa inyo ang susunod na mangyayari tungkol sa aksyong ito sa ilang linggo. Malapit nang matapos ang seryeng ito. Gagawin ko ang episode na ito tapos ay isang epilogo sa susunod na linggo. Minsan, gagawa ako ng palabas para ipaalam sa inyo ang mga kaganapan tungkol sa aking reklamo at iba pang hakbang kaugnay ng saksi ni Jehova. May ilan na nakipag-ugnayan sa akin at nagbabalak gumawa ng YouTube channel ng video patotoo tungkol sa hindi kanais-nais na epekto ng mga kampanya ng pagbabakuna. Hinihikayat ko ang inisyatibang ito. Kung handa kayong magpatotoo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin ng pribado. Ilalagay kita sa taong nagsabi sa akin tungkol dito. Matapos akong magsampa ng reklamo sa Sinil upang hilingin ang pagbura ng aking mga personal na datos, nagsimula akong maghanap ng abogado upang alamin kung maaaring kasuhan ang Association Cultuelle des Témoins de Jéhovah de France na siyang naglabas ng diskriminatoryong tala noong ika-19 ng Disyembre 2022. Pinaalala ko na ang komunikasyon noong ika-19 ng Disyembre 2022 ay nagbabawal sa mga hindi bakunadong tao na makapasok sa mga silid ng pagsasanay. Pagkatapos ng 4 na buwang paghahanap, kumonsulta ako sa isang abogado na nagwagi sa pagtatanggol sa isang hindi bakunadong tao na nasuspinde ng 18 buwan. Ibig sabihin ay nawala ang kanyang sahod sa buong panahong iyon. Matapos kong ilarawan ang aking sitwasyon, narito ang 4 na paglabag sa batas na natukoy ng abogadong ito. Diskriminasyon, hindi paggalang sa malaya at maliwanag na pahintulot, paglalagay sa panganib ng buhay ng iba, at hindi paggalang sa pribadong buhay. Sa totoo lang, hindi ko naisip ang lahat ng ito. At napagtanto ko na ang naramdaman ko noon, ang hindi matitiis na diskriminasyon, ay mas malala pa pala kaysa sa inaakala ko. Suriin natin kung ano ang sinasabi ng batas tungkol sa bawat isa sa mga paglabag na ito. Lahat ng susunod ay malinaw na tumutukoy sa France. Narito ang sinasabi ng Artikulo 225, guhit 1 ng Penal Code. Itinuturing na diskriminasyon ang anumang pagkakaiba ng pagtrato sa mga tao batay sa mga pamantayan tulad ng kalagayan ng kalusugan, mga opinyong pampulitika. Ang hindi pagnanais na magpabakuna ay maaaring ituring na isang opinyon na maaaring maiugnay sa mga opinyong pampulitika. Maaari ring tumanggi ang isang tao sa pagbabakuna dahil sa mga dahilan ng kalusugan. Kaya naman, ang diskriminasyon laban sa mga hindi nabakunahan ay ganap na saklaw ng batas na ito. Ang mga parusang itinakda ng Artikulo 225 guhit 2 ay hanggang 3 taon ng pagkakakulong at 45,000 euro na multa para sa mga kaso ng diskriminasyon na ginawa ng isang pribadong tao. Narito ngayon ang 2 pagtutol na maaaring ibigay ng samahan ng mga saksi ni Jehova. Nagpatupad ang estado ng isang pass na bakuna na nagbabawal sa mga hindi nabakunahan na makapasok sa ilang mga lugar. Kaya naman, kumilos lamang ang samahan sa parehong paraan. Gayunpaman, ang pass na bakuna ay nasuspinde noong ika-14 ng Marso 2022. Kaya, noong ika-19 ng Disyembre 2022, hindi na ito kinakailangan at wala na itong legal na batayan. Lalo na't ang pass na bakuna ay hindi naman ipinapatupad sa mga relihiyosong pagtitipon. Halos pareho rin ang sitwasyon sa karamihan ng mga bansa sa mundo. Sa pagkakataong ito, hindi ibig sabihin na dahil ipinasa ng Estado ang isang batas ay automatiko na itong naayon sa konstitusyon ng ating bansa. Sa katunayan, maaaring bawiin o ipawalang bisa ang isang batas sa kalaunan. Sinasabi ng Artikulo 1 ng Konstitusyon ng 1958, iginagalang ng Pransya ang lahat ng paniniwala. Ang hindi pagnanais na magpabakuna ay bahagi ng mga paniniwala. Kahit pa hindi ito magustuhan ng mga despotang nais na pare-pareho ang iniisip ng lahat. Gaya ng sinabi ni Bernard Besseret, isang Pranses na teologo, ang kasamaan ay ang kabutihang nais ipilit sa iba. Ang ikalawang pagtutol na maaaring ibato laban sa batas tungkol sa diskriminasyon. Ang samahan ng mga saksi ni Jehova ay isang pribadong samahan na maaaring magtakda ng sarili nitong mga patakaran. Oo talaga, ngunit ang kalayaang ito na magtakda ng mga patakaran ay hindi ganap o walang hanggan. Kung ang pagbabawal ng pagpasok sa mga hindi nabakunahan ay arbitraryo, at ganun nga ito dahil sa komunikasyon noong ika-19 ng Disyembre 2022, wala itong binanggit na anumang dahilan at hindi rin ito katimbang, maaari itong hatulan ng isang hukom. Hindi katimbang, malinaw na kahit ikaw ay nabakunahan o hindi nabakunahan, wala namang naging pagsusuri tungkol sa pagkalat ng sakit.
Narito ang teksto ng komunikasyon noong ika-11 ng Disyembre, 2022. Mga kondisyon na dapat tuparin kaugnay ng pagbabakuna. Tanging ang mga ganap na nabakunahan laban sa COVID-19, 9 lamang ang maaaring dumalo ng personal sa klase ng isang teokratikong paaralan. At kaunti pang sumunod, sinabi niya. Kaya dito, pagbabawal, ipinagbabawal, nariyan ang pangungusap. Tapos, bukod pa rito, binanggit ng mga autoridad sa kalusugan na may benepisyo raw, bla 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 bla. At sa huli, hindi inaasahan na ang mga estudyante ay susunod sa mga klase sa pamamagitan ng video conference. Kaya walang alternatibong solusyon at walang ibinigay na dahilan upang bigyang katwiran ang pagbabawal na ito. Ang mga salitang par ailleurs ay hindi nagpapahiwatig ng dahilan, kundi nagdadagdag lamang ng karagdagang impormasyon nang hindi nagtatatag ng ugnayang sanhi at bunga. Ipinagbabawal ito sa inyo at yun na iyon. Hindi natin alam kung bakit ito ipinagbabawal sa inyo. Kaya para sa akin, malinaw na may diskriminasyon laban sa napakaraming tao. Para lang sa mga dating miyembro, kung may isang hindi bakunado sa bawat 100, umaabot ito sa 8,000 tao sa mundo. Maari pa nating idagdag ang mga pionero na 10 beses na mas marami kaysa sa mga dating miyembro, kaya't ito ay tumutukoy sa 100,000 tao sa mundo. Hindi ito maliit na bagay. Ito ang pangunahing paksa ng aking reklamo na binabanggit din ang pakikipagsabuatan ng 10 dating miyembro na nagtulak sa akin na magbitiw. Kaya binabanggit din dito ang paglabag na ito, ang pakikipagsabuatan. Kung sinusuportahan ninyo o sinuportahan ninyo ang diskriminasyong ito, narito ang batas na sumasaklaw sa inyo. Artikulo 121.7 ng Kodigo Penal, itinuturing na kasabwat sa isang krimen o paglabag ang sinumang tao na may kaalaman sa pamamagitan ng tulong o asistensya, kabilang ang pang-aabuso sa autoridad o kapangyarihan, ay nag-udyok ng isang paglabag o nagbigay ng mga tagubilin upang ito ay magawa. Kaya ang 10 dating miyembro na humawak ng aking kaso ay lahat may pananagutan sa krimeng ito, malinaw nilang pinadali ang diskriminasyon at alam nilang sila ay nakikibahagi sa isang paglabag dahil sinabi ko ito sa kanila. Ang pakikiisa nilang ito ay sinadya dahil nagkaisa silang lahat na suriin ang mga kinakailangang kondisyon at sa gayon ay itulak akong magbitiw. Sinasabi ng Artikulo L1-94 ng Kodigo ng Pampublikong Kalusugan, ang bawat tao ay may karapatang magpasya ukol sa kanyang kalusugan. Walang anumang paggamot ang maaaring isagawa ng walang malaya at may sapat na kaalamang pahintulot ng tao. Narito ang mababasa sa impormasyon ng gamot na Comirnaty, ang bakuna ng Pfizer. Myocarditis at pericarditis. May mas mataas na panganib ng myocarditis at pericarditis pagkatapos ng pagbabakuna gamit ang Comirnaty. At ang huling pangungusap ay nagsasabing may ilang kaso na kinailangang gamutin sa intensive care at may mga naitalang namatay. Ibig sabihin, mayroon kang produktong maaaring magdulot ng kamatayan. Simple lang. Kung nabakunahan ka, sinabi ba ito sa iyo ng profesional sa kalusugan? Ngayon alam mo na. Paano sumasalungat sa malayang pahintulot ang komunikasyon noong 1912 to 2022 na nag-aatas sa kalahok at tagapanguna ng kurso para sa nakatatanda na maging ganap na nabakunahan? Ito ay isang implicit na pamimilit. Kung kinakailangang mabakunahan ng isang tao para makalahok sa kurso, mapipilitan siyang tanggapin ang medikal na paggamot na hindi naman niya sana tatanggapin. Ito ay itinuturing na isang anyo ng presyong hindi tugma sa konsepto ng malayang pahintulot. Sinasabi ng Artikulo 223 guhit 1 ng Penal na Kodigo, ang sinumang maglalagay ng ibang tao sa direktang panganib ng agarang kamatayan o pinsala na maaaring magdulot ng pagkaputol ng bahagi ng katawan o permanenteng kapansanan ay pinarurusahan ng isang taong pagkakakulong at 15,000 euro na multa. Nakita natin kanina na may mga naitalang kaso ng nakamamatay na kinalabasan. Kaya naman, ang pamimilit na uminom ng gamot ng hindi isinasaalang-alang ang mga posibleng panganib ay maaaring magbanta sa buhay ng mga nakatatanda at mga pioneer, lalo na sa mga may medical na panganib tulad ng allergy o mga dating karamdaman. Sinasabi ng Artikulo 9 ng Civil Code, ang bawat isa ay may karapatang igalang ang kanyang pribadong buhay. Paano ito naaangkop sa ating sitwasyon? Ang paghingi sa mga nakatatanda na magpabakuna ay nangangahulugan ng pagbubunyag ng isang datos ukol sa kalusugan, ang status ng pagbabakuna na isang sensitibong impormasyon na bahagi ng pribadong buhay. Kung ang obligasyong ito ay ipinatupad ng walang malayang pahintulot nila at ito ang nagiging batayan ng kanilang paglahok sa isang mahalagang gawaing panrelihiyon, partikular ang tungkulin bilang nakatatanda, ito ay isang panghihimasok sa kanilang pribadong espasyo.
Ayan, natalakay na natin ang mga batas na nalabag na. Nauunawaan ba ninyo ang lawak ng problema at higit sa lahat ang bigat nito? Kaya nagsampa ako ng reklamo noong Hulyo 2023 sa hukuman ng Bordeaux dahil ang mga hukom ay labis na nag-aatubili na hawakan ang ganitong kaso at dahil mismong ang gobyerno ay nakagawa ng malalalang paglabag sa batas, kinailangan kong maging pribadong tagapagsakdal upang mapilitan ang hukom na suriin ang kaso. 6 na buwan ang lumipas, iniwasan niya ang kaso sa pamamagitan ng pagdedeklarang wala siyang jurisdiksyon dahil ang Association Cultuelle des Témoins de Jéhovah de France ay matatagpuan sa Boulogne-Billancourt at hindi sa Bordeaux. Kaya nagsampa ako ng panibagong reklamo sa pagkakataong ito sa hukuman ng Nanterre, umaasang tatanggapin ng hukom na hawakan ang kaso. Pag-usapan ang gastos ng reklamo, bayad sa abogado tinatayang €1,000. Alamin na maaring sagutin ng inyong insurance sa civil liability ang bahagi ng mga gastusing ito. Bukod pa rito kapag nagsampa ka bilang civil party, kailangan mong magbigay ng deposito na katumbas ng 1 buwang sahod mo. Ang halagang ito ay ibinabalik sa pagtatapos ng paglilitis. Kung nais ninyong sumama sa aking reklamo, makipag-ugnayan lamang sa akin. Ibig sabihin nito, ikaw ay miyembro noong Disyembre 2022 at nadiskrimina dahil sa tala 19 Disyembre 2022. Maghanda mangalap ng testimonya. Maaaring kabilang dito ang inyong asawa o saksi na makakapagpatunay na kayo ay nakaranas ng diskriminasyon at nagdulot ito ng pinsala sa inyo. Nagpadala ako ng rehistradong liham sa bawat nagdiskrimina sa akin, ipinaliwanag ko ang pagkakamali at binigyan sila ng pagkakataong magsisi. Nilinaw ko na kung wala akong matatanggap na sagot mula sa kanila, inilalaan ko ang aking karapatang magsampa ng kaso. Ipinadala ko ang liham na ito sa sangay ng France pati na rin sa 10 dating miyembro. Wala akong natanggap na sagot, ngunit kahit papaano, naipabatid ko sa kanila ang kanilang paglabag. Para sa akin, ang diskriminasyong naranasan ng mga dating matatanda at mga piyonero ay hayagang sakop ng batas. Makikita natin kung anong mga argumento ang ihaharap ng asosasyon. Tiyak na mas marami tayo, mas malakas ang ating paninindigan. Kung hindi naman, kung nais ninyong magsampa ng reklamo, makipag-ugnayan sa isang abogado at ipaliwanag kung ano ang inyong naranasan. Para sa isang sibil na reklamo, mayroon kayong hanggang 2026 para kumilos. Pagkatapos nito, huli na ang lahat. Ang unang sitwasyong naiisip ay isang saksi ni Jehovah na ayaw magpabakuna pero napilitan siyang gawin ito at nagkasakit. Sa kasong ito, mahusay na naprotektahan ng lupong tagapamahala ang sarili nila dahil kailangan mong patunayan na naimpluwensyahan kanila. Kailangan nito ng matitibay na patotoo na nagpapakita na tumanggi ka sa pagbabakuna at sa huli ay napilitang sumunod dahil sa presyon. Pagkatapos kung ikaw ay nagkasakit, kailangan mo ng sertipikasyon mula sa iyong doktor, pati na rin ng pahayag sa pharmacovigilance upang maipakita ang ugnayan ng iyong sakit at ng bakuna. Kailangan mo ring magsumite ng aplikasyon sa ONYAM, ang ahensya na nagbibigay ng kompensasyon sa mga biktima ng mga aksidenteng medikal. Maaaring tumulong sa inyo ang Asosasyong Solideclats sa paggawa ng inyong ulat tungkol sa mga hindi kanais-nais na epekto. Sa madaling salita, ito ay isang napakahirap na proseso na halos imposibleng maisakatuparan. Ngunit hindi ko kayo pinanghihinaan ng loob sa kabaligtaran pa nga. Kung nararamdaman ninyong gawin ito, gawin ninyo, napakahalaga nito para sa inyong mental at pisikal na kalusugan. At dito, babalikan ko ang usapin ng pananagutan ng Central College. Hindi lamang sila naging pabaya sa pinakamabuting kaso, kundi ginawa pa nila ang lahat upang iwasan ang kanilang pananagutan. Kung patuloy pa rin kayong nagtitiwala sa mga taong ito, hangad ko ang lakas ng loob ninyo para sa hinaharap. Hanggang sa susunod na linggo.